May apat na aral akong natutunan sa buhay. At ito ang pag-usapan natin ngayon. Ngayong 30 taon na akong umiiral sa mundong ito. At sa edad kong ito, marami na rin akong pinagdaanan sa buhay. At marami na rin akong natutunan sa buhay. Nakilala ko ng husto ang aking sarili. Natutunan ko rin kung paano tanggapin ang mga pangyayari. Natutunan ko rin kung paano mag-focus sa kasalukuyan at ang pagiging compassionate. Kaya heto na ang apat na natutunan ko sa buhay na maaaring makatulong rin sa'yo na mabago ang iyong pananaw. At makakatulong din ito sa'yo na mamuhay ng payapa at maligaya. Number 1, live in the present moment. Noong natutunan ko ito, sobra akong natutuwa dahil gumagaan ang buhay ko. Tandaan mo ang tatlong ito: past, present, and future. Ang past ay isang alaala na lang. Ang future ay isang imahinasyon lang. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari ang iniisip mo sa hinaharap. Ibig sabihin, wala pang kasiguruhan. Ang past at future ay parehong hindi umiiral sa present. Ang dahilan kung bakit mahirap mag-focus sa kasalukuyan, sa ngayon, dahil ang isip natin ay nakakabit pa rin sa nakaraan na hindi natin mabalikan. Tapos naniniwala tayo na may kulang pa sa buhay natin at gusto nating makamit yun. Palagi nating iniisip kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sa dalawang panahon lang tayo nakapokus. Nakakalimutan natin ang ngayon. When thinking about life, remember this: no amount of guilt can solve the past, and no amount of anxiety can change the future. Kaya itatak mo sa isip mo na ang lahat ng nangyari ay nangyari na. Wala ka nang magagawa doon. At lahat ng nasa hinaharap ay hindi mo makukontrol. All we ever have is the present moment. May mga nagko-comment noon na dapat daw isipin ang hinaharap para may magandang kinabukasan tayo. Tama naman yon. Pero ang unang iisipin natin ay ngayon. Dahil sa oras na ito tayo nabubuhay. Lahat ng ginagawa natin ngayon ay magbubunga sa hinaharap. Dreaming about the future is only productive when combined with action taken today. Ibig sabihin, ang ngayon lang ang ating makukontrol. Bakit ba tayo nag-aalala sa ating kinabukasan? For survival purposes. Ayaw kasi nating may mangyari sa ating hindi maganda. Kaya napapraning tayo sa mga what-if scenarios. Nakaprogram na kasi tayo na matakot. Pero hindi ibig sabihin na wala itong negatibong epekto sa katawan natin. Kaya nga sinabi ni Jesus sa atin sa Mateo 6:34 na wag na tayong mag-alala sa susunod na araw. Dahil alam ni Jesus na magkaka-anxiety tayo kung gagawin natin yon. Pero hindi naman sinabi ni Jesus na wag nating isipin ang problema. Dahil hindi naman perfect ang ating sitwasyon. May mga problema talagang darating na hindi natin maiiwasan. Gayunman, ang pag-iisip sa kung ano ang posibleng mangyari kinabukasan ay makadaragdag lang sa pasanin natin ngayon. Tandaan mo, hindi natin kontrolado kung ano ang mangyayari bukas. Mabuti man ito o masama. Pero may magagawa tayo para harapin ang kasalukuyan. Totoo, madali itong sabihin, pero mahirap gawin. Kapag praning ka na sa kakaisip sa bukas, syempre hindi ka na makapag-isip ng tama. Pero kailangan mong mag-isip ng tama. Kontrolin mo ang sarili mo. Tanungin nga kita, ano ba ang sobra mong ikinababahala? Posible kayang mangyari ang kinababahala mo? Hindi mo alam, di ba? Kaya bakit tayo nakapokus sa mga bagay na wala tayong alam? Bakit tayo nakapokus sa mga bagay na hindi na natin mababalikan? Bakit hindi lang tayo mag-focus kung ano ang ginagawa natin ngayon? Being present doesn't just mean that we should sit around doing nothing. Rather, we should be mindful about every action we take. Kung kumakain ka ngayon, mag-focus ka sa kinakain mo. Kung naglilinis ka, mag-focus ka sa nililinis mo. Kung naglalaba ka, mag-focus ka sa nilalabhan mo. So basically, when your thoughts are fully engaged in the present moment, they don't have the chance to spiral outwards into other things. Subukan mo ito at tingnan mo kung gaano kapayapa ang isipan mo. Number 2, huwag mong baguhin ang hindi mo mababago. Kapag lalabanan mo ang mga bagay na wala sa iyong kontrol, masasaktan ka lang ng sobra. May dalawang pagpipilian lang tayo sa buhay. Labanan natin ang realidad o yakapin at tanggapin na lang natin. Kung lalabanan mo ito, hindi ka rin naman mananalo. But if you embrace it, you become with it and you'll be lived. May mga kagustuhan tayo at may mga bagay na hindi natin gusto. Tayong lahat gusto nating mabuhay ng mahaba. Gusto nating palagi tayong malusog. Kabilang sa iba pang nagdudulot ng pagkabalisa at takot, ang pagkawala ng trabaho, aksidente, kahihiyan, at marami pang iba. May tanong ako sa'yo, may pinagdaraanan ka ba ngayon gaya ng malubhang sakit, hiwalayan,
pagkamatay ng mahal sa buhay. Kapag napaharap ka sa kalagayang hindi na mababago, baka isipin mong wala ka nang magagawa. Ito lang ang tandaan mo. Mag-focus ka sa mga bagay na pwede mong kontrolin. Maaaring hindi mo talaga kontrolado ang kalusugan mo, pero pwede kang mag-ehersisyo. Pwede kang kumain ng masustansyang pagkain at magkaroon ka ng sapat na pahinga. Maaaring hindi mo kontrolado ang iyong kalagayan. Hindi mo makukontrol ang mga tao, pero pwede mong kontrolin ang iyong reaksyon. Marahil may tatanong mo, paano kung hindi na mababago ang aking kalagayan? Halimbawa, meron kang sakit na wala ng lunas. O paano kung nanlulumo ka dahil naghiwalay kayong mag-asawa o namatay ang isang mahal mo sa buhay? Kahit sa ganyang mga kalagayan, may isang bagay na pwede mong baguhin. Ang pangmalas o outlook mo sa sitwasyon. Kung matututuhan mong tanggapin ang isang kalagayang hindi mo mababago, malamang na maging positibo ang pangmalas mo sa mga bagay-bagay. Napakaganda ng sinabi ng Kawikaan 15:15. Laging pangit ang araw ng napipighati, pero laging may pagdiriwang ang taong masaya ang puso. Maiibsan ang takot mo sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan na ang mga kakilakilabot na bagay ay mangyayari at na marami sa mga bagay na talagang gusto mo ay hinding-hindi mangyayari. Tandaan mo, hindi mo maiiwasan ang mga pasakit sa buhay. Pero kung mananatili ka lang dyan, yun na ang mali mo. Kung hindi mo tanggap kung ano ang nangyari sa'yo ngayon, kung ano ang sitwasyon mo ngayon, kung in denial ka pa rin, magiging miserable ang buhay mo. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagdurusa dahil hindi nila agad matanggap ang nangyari. Tama naman na napakahirap talaga. Ito ang nangyari sa akin noon eh. Sobra akong nagdurusa dahil sa breakup. Hindi ko matanggap ang nangyari. Life is really painful and suffering is inevitable when we cling to impermanent states and things. Alam ko naman na kapag nagmahal tayo, takot tayong mawala ang minamahal natin. Pero noong nawala na, kaya pala natin. Kita mo? Namumuhay tayo na puno ng takot. Sobra tayong nakadikit sa mga bagay na walang kasiguruhan. What purpose did that fear serve? Absolutely nothing. Nagkaka-anxiety tayo. Nadidepress tayo. Pero nakaya natin ang lahat ng sakit nung nagsimula tayong manahimik. At hindi na natin nilalabanan ang realidad. Tinanggap natin na magbabago talaga ang sitwasyon. Kaya naging payapa na ang ating isipan. Kaya kung may mangyayari man na hindi maganda, huwag kang manisi o huwag kang magalit kung bakit nangyayari ito sa'yo. Huwag kang magpatali sa negatibong sitwasyon. Tanggapin mo ang iyong sitwasyon at muling kakalma ang isipan mo. Number 3, lahat ay nagbabago. Yan ang magandang balita. Kung ang masayang araw ay naglalaho rin ang pangit na araw. Kapag tinanong tayo kung okay lang ba tayo, ang sagot natin ay okay lang. Pero lahat naman tayo ay hindi okay. May problema tayong sinosolve nang tayo lang ang nakakaalam. But we all get through everything just fine. Ang punto ko lang, huwag natin masyadong katakutan ng problema. Masosolve rin naman natin yon kung may gagawin lang tayo. Tandaan mo lang na lahat ay nagbabago, kabilang na ang masamang pangyayari. We can see change in every aspect of our life. Nagbabago ang klima, panahon, relasyon, ang ating katawan, ang ating isipan, ang ating emosyon. Ang dahilan kung bakit tayo nagdurusa? Dahil kumakapit lang tayo sa magagandang pangyayari. Halimbawa, kasama mo ang jowa mo. Siyempre ang iniisip mo, sana ganito na lang palagi. Pero hindi kita masisisi dahil nature na natin yan. Pero sa kasamaang palad, hindi mangyayari ang hinahangad natin. Change is gonna happen no matter what. Depende na lang kung paano tayo magre-react sa sitwasyon. After all, life is about choices. Our destiny too is made by our choice. So make a good choice and change things. Ang pinakamagandang gawin natin ay huwag tayong matakot na tanggapin ang pagbabago sa ating buhay upang makamit ang ating mga layunin. Kung gagawin natin ito, maiiwasan natin ang labis na pagdurusa. Mag-focus ka lang sa mga nangyayari sa araw na ito at itatak mo sa isip mo na lilipas din ito. Katulad ng bagyo, lumilipas din sa kalaunan. Huwag mong kalimutan na ang bawat sandali ay nagdudulot ng magandang pangyayari sa buhay upang pahalagahan natin. Number 4, maging mahabagin sa lahat ng uri ng tao. Kapag negatibo ang approach sa'yo ng isang tao, dahil ang puso ng taong ito ay negatibo at puno ng pagdurusa. Kaya yun ang ipinakita niya sa'yo. Kaya huwag kang magalit sa kanya dahil kailangan niya ng tulong. Nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kaya naman, dahil ang Diyos ay mahabagin, natural sa atin ang magmalasakit sa kapwa. Pero bilang mga taong hindi perpekto, minsan mas inuuna pa natin ang ating galit kaysa sa intindihin ng tao. Normally, kapag sinaktan tayo ng isang tao, ang natural instinct natin ay maghiganti para masaktan din natin sila. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagdurusa.
dahil tayo na ang nagkimkim ng galit. Pero totoo naman na napakahirap magpakita ng habag o malasakit sa mga taong toxic. But let's try to take a moment and determine why the other person is behaving the way they are. Kasi minsan, ganun sila trumato sa iba kasi insecure sila o may negatibo sa puso nila. Ngayon, paano natin maipapakita ang ating habag? Simple lang at libre lang gawin ang maging matulungin sa pang-araw-araw na buhay. Kahilingan sa mga Kristiyano ang pagpapakita ng habag sa kapwa at sa kanilang mga kapatid. Ang isang kahulugan ng habag ay ang magdusang magkasama. Ang taong may habag ay napakikilos na ibsan ang pagdurusa ng iba at tulungan sila sa kanilang mga problema. Kaya maghanap ka ng mga pagkakataon para magawa mo yan. Tulungan natin ang mga nasalanta. Tulungan natin ang mga may sakit at may edad. Tulungan natin ang mga tao sa spiritual na paraan. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan ng isip, ang pagiging mahabagin ay makabubuti sa kalusugan at sa ating kaugnayan sa ibang tao. Kapag tinutulungan mo ang mga nagdurusa, mas magiging maligaya ka. Mas magiging positibo ka. Di gaanong malungkutin at di masyadong nag-iisip ng negatibong mga bagay. Makabubuti rin sa'yo ang pagiging mahabagin. Kapag inuudyukan tayo ng pag-iibig na tumulong sa iba, nagkakaroon tayo ng mabuting budhi. Dahil alam nating kumikilos tayo ayon sa mga simulain ng Diyos. Dahil dito, nagiging mas mahusay tayong tao. At ang mga nagpapakita ng habag sa iba ay mas malamang na tumanggap ng tulong kapag sila naman ang nangangailangan. Siyempre pa, nagpapakita ka ng habag hindi lang dahil makabubuti ito sa'yo. Sa halip, ang pangunahing dahilan mo ay para tularan at luwalhatiin ang bukal ng pag-ibig at habag, ang Diyos. Sabay nating basahin ang Kawikaan 14:31. Pero ang nagmamalasakit sa dukha ay lumuluwalhati sa Kanya. Ang Diyos ang nagpapakita ng sakdal na halimbawa sa atin. Kung gayon, gawin natin ang ating buong makakaya na tularan ang Diyos sa pagpapakita ng habag. Sa paggawa nito, magiging malapit tayo sa ating mga kapatid at magkakaroon ng mabuting kaugnayan sa ating kapwa.